Ayan. Isang mapagpalang magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ngayon ay November 27, 2023 at ang oras ay siguro mga 10 o'clock na, hindi ko alam, no? Okay, muli at sa muli, no, walang sawa, no? Una at higit sa lahat ay nais kong muling itataas aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at inang lupa. Maraming salamat muli sa apat na elemento nito, ang elemento ng apoy, ang elemento ng tubig, ang elemento ng hangin at ang elemento ng lupa. At maraming salamat sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Okay. Mga minamahal ko mga kapatid, ito ay aking part 2 sa pag-vlog sa umagang ito dahil kanina lang ay nag-vlog ako tungkol doon sa ibinahagi ng The Real Sultanate of Sulu, no? Tungkol sa inawit ni Imelda Papin, Iisang Dagat. Kaya ipindutin niyo yan, no, sa YouTube, no? Imelda Papin, Iisang Dagat. Malaki ang kinalaman yan doon sa binahagi ng ating mahal na The Real Sultanate of Sulu, no? Para doon sa mga new generation, wag tayong magbida-bida. Maliwanag ang sinabi ni Dr. Rosie Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. No? At alam niyo ano ba ang sinabi ng ating mahal na General Miguel Malvar, no? Huwag natin sayangin, no? Ang ipinaglaban ng ating mga kaninunuan para sa ating lahat. Ano ba ang sinabi sa Book of Kawikaan? Huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ninuno, no? At huwag ninyong aagawan ang mga naulila nito dahil ibabalik ito ni Yahweh sa kanila. Mapakaliwanag. At ano ba ang sinabi ng The Real FEM Senior? Whoever you are, the strong leader in the strong one nations, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. No? So sa mga mahal na mga naging, lalo na doon sa mga naging kasundaluhan, no? Sa mga naging loyalist ng ating dating mahal na FEM Senior, lalo na yung panahon niya na tungkol ng bayagpag ang tungkol sa mga kayamanan na sinasabing giprogram ng ating mahal na FEM, kaya naglipana ang accounts dito, accounts doon. Pero hanggang ngayon, bakit nga, no? Alam nyo ba ng tunay na FEM Senior, kasi 7 yan no? Ano ba ang sinabi niya, no? Meron niyang sulat na humingi ng tawad yan sa royal family sapagkat maganda man ang kanyang intensyon doon sa ginawa niyang other program, no? Pero ngunit subalit humingi siya ng tawad, no, sa the royal family sapagkat yung kanyang ginawa, no, ay walang kapahintulutan sa the Real Sultanate of Sulu or the royal family. Okay, this is it, our second second FB. Ito, naghahanda ako ng pera. Okay. Makinig kayong lahat kasi ang topic naman natin ngayon ay tungkol sa release. Diyos ko. Hala, release doon na mayayag. Pag na naman ang mga release kasi magdi-December na naman. No? Hala, ID dito, ID doon. No? Meron pa dyan na if you want to be a king to your area, magbigay ka ng 30,000. Wow. Paano kaya kung makapagbigay ako ng 50,000 kung sakasakali? Ano kaya magiging posisyon ko? No? Bukod doon sa pagiging queen, ano kaya, no? Ay, nako, ewan ko sa inyo. But anyway, so umagang ito, ganito, makinig kayo sa mga release na yun, ha? Okay. Once and for all, again and again, katulad ng sinabi ng The Real Sultanate of Sulu, hanggat hindi maibabalik ang kaharian ng Panginoon ang Damaharlika Kingdom. Damaharlika Nation, walang release. Alam nyo kung bakit? Hindi ba tayo tinabla ng hiya sa ating mga sarili, no? Inuna yung mga material na bagay bago siya. Saan ba galing ang mga yan, no? Alam nyo, mag-isip kayo sa sinasabi ko. Pangalawa, lahat ng mga leaders, kasi kawawa ang mga leaders. Ito ring ibang leaders, no?
Kasi totoo naman huwag kayong masasaktan. The more na malaki ang ibigay mo, malaki ang ranggo mo. Kaya ang mga leaders, bulag. Mga bulag. Alam niyo kung bakit magising kayo? Ganito na lang ha. Kung sino man ang nasa likod ng grupo ninyo, members, makinig kayo ha, para ito sa inyo. Di ba nangako sila ng release actually September 11, wow, no? Sa mga members na mga naging biktima nung September 11, release dito, buwan-buwan na yata nagre-release eh. Ganito na lang once and for all. Yung sinasabi lang release ngayong December, ganito na lang. Lalo na sa mga leaders, makinig kayo ha, kawawa kayo eh. Papirmahin ninyo ang pinakalikod ninyo na sinasabi lang paano kung wala silang ma-release? Ano ang consequence na pwedeng gagawin? No? Kasi ang mga tao talagang ang mga tao ngayon sa anong sasabihin nila kung saan kami makakapag dahil sa gutom at saka sa hirap, kung saan sila makakasumpong ay doon sila. Ingat kayo sa ugaling ganyan, no? Kayo rin ang nagpapahamak sa inyong mga sarili, no? Ingat kayo sa mga ano ba tawag niyan? Mga salitang ganyan na kung saan kayo makakasumpong ay doon kayo. Alam nyo kasi, ganito na lang ang gagawin ninyo ha, bilang mga leaders. Hanapan ninyo ng certificate yung mga nagpakilalang mga ganito, mga ganon, hanapan ninyo ng certificate, no? At saka paano magkakaroon ng mga ambag-ambag na yan, yung mga ID na yan? Kung magre-release na silang pera, bakit kailangan nyo pa magbigay ng pera? Bakit kailangan nyo pa magbigay ng pera? Ganito na lang, hanapan ninyo ng certificate from Central Bank, pirmado ng ating gobernador, ng BSP, na itong pulanan na ito, na yung pulano na ito, na itong prinsipe na ito, prinsesa na ito, or king na ito, or queen na ito, ay meron talaga silang kapirahan na marirelease itong December. And take note, kahit meron silang ipakita sa inyo, no, i-verify ninyo. Para hindi kayo mabiktima, tapos sasabihin nyo naman, kasi wala akong pinag-aralan, ganito lang ako. Wag din yung i-down ang sarili ninyo. Kung wala man kayong pinag-aralan, may karapatan kayo. Maliwanag sinabi ko ha, alam nyo, no? Itong mga nangyayari, kung si Lidimin nga hindi nga, nanahimik lang si Lidimin, ang nagngawa-ngawa lang si Lidimin, paalala sa inyo ba? Ano ninyo ako? Lahat ng mga leaders, no, members, makinig kayo, lahat ng leaders ninyo, papirmahin ninyo ng waiver. What if kung walang ma-release itong December? Karapatan ninyo yan. Alam ninyo mga leaders, no? Magalit-galitan na naman yan. Sasabihin na naman, kayo na nga pinagbibigyan. Ay, nako, style nila bulok. Diba? Papirmahin ninyo ng waiver. Papirmahin ninyo ng waiver. What if kung walang ma-release? Alam nyo, marami na namang mga alibayan. Kesyo mali ang ano ng pagka-process. Kesyo malabo ang mga ganito, ganyan. Malabo ka mong mga utak nila. Talagang malabo na marireleasan kayo. Ha? Malabo talaga. Ito, payo ko lang sa inyo. Ang inyong mga leader, no? Papirmahin ninyo ng waiver. What if kung walang release? Di ba ilang taon na yung sa kaka-release? Kaya yung iba namatay na lang, no? Matay na lang, naubusan na ng yaman, pati yabang. Yung iba hanggang minteryo, nandoon na. Totoo naman sinasabi ko. Ngayon, bilang si Lidime na pinag-iwanan ng isang bagay, kung bakit ako nakakapag-set ng ganyan. At purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, no? The real sultanate of sulungan natin, sasabihin niya, unahin muna natin, no? Na maibalik ang kaharian ng Diyos bago yung mga bagay na yan. Dahil yung mga kayamanan na yan ay nandyan lang yan. Totoo naman, siksik-liglig, umaapaw. Pero hanggat hindi maayos ang utak ng mga tao, kung yan man lang ang magiging sanhi na magpatayan, wag na. Kasi alam niyo, kung mayroon talaga tayong Diyos na pinanindigan, mayroon talaga tayong Diyos na sinasandalan, kontento tayo Kontento tayo. Huwag tayong
Yung iba, sakim no? Sakim na nga sa kayamanan, sakim pa rin sa kapangyarihan, no? Ito na lang ma-advise ko sa inyo, lahat ng mga iba't ibang mga grupo na nabulol ako. Talagang pinanindigan na mayroong release itong December. Hanapan ninyo sila ng certificate na katibayan, pirmado ng gobernador ng Central Bank yan, ha? At hindi ibig sabihin na mayroon silang ipapakita sa inyo, i-verify nyo rin. Suriin nyo rin. O ngayon, kung paano kung walang release, ano na magiging status ninyo? Ano magiging status ninyo? Anong magiging kalagayan ninyo, lalo na doon sa mga leaders? Ito ding ibang leaders, mayayabang din. No, porque siya ang ganito ng position, may kayabangan din. Pero kung tutuusin, ha, nagkaroon lang siya ng posisyon ng ganyan kasi malaking ibinigay. Paano pala pag wala kang maibigay, pero kung tutusin, yung posisyon na yan, hindi naman ikong karapat-dapat yan. Wala kang alam, nagmamarunong ka lang. Alam niyo maraming mali, no? Kaya tama ang mahal na The Real Sultanate of Sulu. Itama na lang natin kung anong mali. Nasaan na ba yung 100 ko? Ito, ha, makinig kayo. In-explain ko na ba ito sa inyo? At saka mantakin mo, milyon, trilyon, kwadrilyon. Hello? Alam niyo ganito ang proseso, maibahagi ko lang ito, ang mga taga Central Bank, no? Yung mga nagtatrabaho ng bangko, itama niyo kung mali. Ang pinakasentro natin, natural Central Bank. Lahat ng mga bangko, like for example, Bangko sa Makati, dito sa Taguig, like for example, Land Bank, mayroon lang mga designated yan kung ano ang budget, depende sa transaksyon. No? Kasi ang alam ko, pag mga malalakihan na talaga, patilyon sa gubat, Central Bank na yan. Like for example, dito sa Land Bank ng Makati, mayroong malaking transaksyon dyan. Before kasi mag-release ang mga yan, naka-coordinate yan. No? Kasi lahat ng mga kapiran yan, manggaling din dun sa Central Bank. Biruin mo, mantakin mo. Maalala ko yung mga, tingnan ninyo ha, yung mga katakot-takot na pinapakita nilang mga cheke-cheke. Ang daming na ano dyan, kumbaga sa chess, na checkmate tuloy. Kasi lalaki, katakot-takot ng mga laman ng cheke, pero wag kan, puro talbog. No? Okay, tingnan ninyo. Ito, na-explain ko na ito. Mga pasaway itong mga kapatid na ito eh. Ayan ayan, di ba serial number yan? Ayan, pira ng serial number yan, okay? Yan po ay may kinalaman sa backup, okay? Yung mga serial number na yan, may kinalaman sa backup ng ginto. Ngayon, itong mga pera natin, yan po ay fiat money. Ibig sabihin, wala pong backup na ginto. Pero sinasabi natin maraming ginto. Bakit? Sinong nag-a-approve? Iyan nga, yung mga bagay na yan ay may kinalaman doon sa The Real Sultanate of Sulu. Source of origin. Ay, Ginoo ko, pastilan Ginoo. Wag nang magngangawa dyan mukhang ang pagmumukha ay yung parang mukhang syunga-syunga. Wag ka nang humirit. Angkin ka pa, ikaw sa spiritual wonder boy. Hanggang ngayon, tuwan ko sa'yo. Ito kasi may kinalaman yan sa backup ng mga ginto. Okay? Itong itong mga kapirahan natin ngayon, fiat money yan, wala pong backup yan, pero marami tayong ginto. Bakit? Walang approval no? Naka-program kasi lahat yan, naka-system na kasi lahat yon. No? Kaya nga, di ba sabi ko sa panahon pa nila King Solomon, recorded lahat ang mga EU na yan. Yung panahon nila Hitler, nila Yamashita, recorded lahat yan. Naka-inventory lahat yan, no? Kaya ano bang sinabi ng Dr. Jose Rizal, no? Si Hussein, no? Sa Tausug. Kasi dugon Tausug siya Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa parurunan. Ano ba ang sinabi ko? Kailangan, no? Hanggat maaari. Pero ganun pa man, kahit ano rin naman ang ngawa ng paliwanag ni Lidimin, no? Kami ni The Real Sultanate of Sulu, sinisikap na may paliwanag sa mga tao. Ganun pa man, ang kalooban ng pinakadiyos ng kaliwanagan dahil sa ayaw at sa gusto, magkaroon man ng mga patayan dito, gira doon, mga lindol dyan, no? Kaya wag rin tayo magtaka. Iniipon tayo ng pinakadiyos ng kaliwanagan para lahat tayo hukman. Yan naman talagang totoo. Kaya yung iba din nag-i-spiritual dyan, manahimik kayo. Ipasok ko yung kaluluwa mo sa buti. Hala, gagawin kitang palaka, gagawin kitang ganito.
Ay nako, no? So, yan po yung tungkol diyan sa mga kapirahan na yan, ha? Mga minamahal kong mga kapatiran, lalo na sa mga members, kawawa talaga, no? Yung iba naman, takot lang sila kasi sasabihin sila, kung marami pa silang tanong, tatanggalin sila sa master list. Hala, kala mo naman pag-aari. Ay nako, ang tao nga naman talaga. Kaya sa panahon ngayon, laban ito ng kaharian. Kaharian ng kadiliman at kaharian ng kaliwanagan. Kaya mag-isip kayo, no? Walang masama. Papirmahin ninyo ng waiver. Lahat naman nagsasabi na mag-release, no? Papirmahin ninyo. Papirmahin ninyo, no? Papirmahin ninyo. What if kung walang ma-release, tapos pag ay ano mo, sasabihin nila, ikaw na nga ang bibigyan, ikaw pa manginati. Oh, sige lang, no? Mabuhay naman kayo eh. Ha? At saka biblically speaking, magpakainin ng tamad, ano yun? Kisyo, makakatanggap ka ng mga milyon-milyon. Ano yun? Di ka na magtatrabaho? Ano yun? Sitting pretty ka na? Ha? Oo. Lahat ng ating kakainin, galing sa pinagpawisan natin. Sabi nga ng The Real Sultanate of Sulu, lahat tayo ay magtatrabaho. No? Walang magsisiting pretty sa atin, lahat tayo ay magtatrabaho. No? Kaya ganun kahambol ang ating The Real Sultanate of Sulu. Ay, kawawa sila. Yes, kapatid na Claire. Kawawa talaga sila, kapatid. Kawawa talaga sila, kapatid. RD Valente, good morning, no? Kay Pata Hulali, thank you so much. Kay Edina Hirira, kay Concepcion Lim, kay Arlene Gaco, hello po. Good morning, Lidibin Canuto, kapatid. Yes. Arlene Gaco, daghan kang salamat sa inyo, no? Please, i-share ninyo yung video na ito, no? Pati yung kaganina, no? Kasi alam nyo, may mga, ito na lang masasabi ko. Mayroong nakaredy na mga pernalyas para sana sa pagprint ng pera. Pero, ngunit, subalit datapwat. Hanggang walang ang approval yan, no? Ng The Real Sultanate of Sulu, sad to say I'm sorry, no? May kanta niyan, sad to say I'm so sorry, no? Kaya para sa mga minamahal ko, no? Meron naman kasing iba, i-explain ko lang ha, kasi tungkol sa mga ID. Kasi dito sa amin, no, lalo na sa akin in my part, no need na mag-ano kayo ng ID kasi wala namang itinayong organization, foundation ang aba ninyong lingkod. Maging si The Real Sultanate of Sulu, bagkos yan, no? Lahat naman kayo ay acknowledgement. Kaya lang, may mga grupo kasi na dati nang naitayo para madali lang itong trabaho natin. Malaki din po ang may tutulong na mga nagbubuo ng mga grupo, no? Kaya lang, kung mayroon nang magpa-ID sa inyo, is bilang grupo ninyo yan, no? Bilang grupo ninyo yan. Ngayon, dahil sa mga nangyayari, biktima, pangalanan na natin, no? Lalo na doon sa pangalanan na natin, kasi bida naman ito lagi eh, no? Hoy, thank you nga pala ha, sa kampo ni Ate Helen Abdul Rajak. Tinawag nila kong TikTok queen. O at least hindi ako nag-angat ng sarili ko. Kayo ang nagsabi, no? Thank you so much, no? Thank you so much, charot. Alam niyo ba, mga asaran blues to eh. Okay, ganito yun siya. Okay? Doon sa sinasabi ko, no, mga mahal kong kapatid, pag-isipan ninyong maigi, no? Itong sinasabi ko ay hindi para sa akin, para sa inyo yan, kasi nakakaawa na talaga ang mga tao. Asang-asa talaga hanggang release na yan hanggang ngayon, no? Ano yun ninyo? Pakiramdaman ninyo yung lahat ng mga sinasabi ko, no? At para doon pala sa mga issue tungkol sa ID, halimbawa, di ba? Itong grupo na ito, halimbawa, grupo ng, ano ba pwede kong itawag ng grupo? Grupo ng mga magaganda, no? Grupo ng mga magaganda. Ngayon, nagkaroon ng problema dahil hindi pala totoo yung kanilang unang sinalihan, no? Kasi walang lihim na hindi nabubunyag. So ngayon, kung magpa-ID man kayo ulit, tanda yan ng inyong grupo. Tanda yan ng inyong grupo na kayo ay dyan pa rin sa grupo ninyo. Kasi hindi naman kasi, nasa inyo yan eh, nasa mga leader nyo yan. Ang importante, yung leader ninyo, nakakunik talaga. Kaya, itong sa amin ngayon, may pirma talaga, no? May pirma. Pero merong mga technical na dapat gagawin. Kasi dito sa amin ngayon, ito ngayon sa The Real Sultanate of Sulu, meron akong mga technicalities na ginagawa. Kasi ayoko na mapagsamantalahan ang ating The Real Sultanate of Sulu porkit napakabait. No?
Alam nyo, may mga tao talaga na pinakitan mo na ng kabaitan, talagang nag-aabuso, no? Meron talaga mga taong ganon, no? Eh ako, hindi po pwede sa akin yan, okay? Kasi, divine government nga eh, di ba? At hindi, sandali lang muna ha. Ako, ang inyong abang lingkod ay hindi naman din to perfect. Maging ang aba ninyong lingkod ay isa rin naman taong makasalanan. Ngunit subalit datapwat, that is the part of the past in my life. Ngayon napapasok na tayo sa divine government. Alam niyo ang divine government, hindi lang ito tungkol sa pamahala tungkol sa mga kapaligiran natin. May kinalaman din ito sa mga personal life natin, no? Kaya yung iba dyan, magbago-bago na kayo. Nako, tapos ang lakas ng loob ninyo, gusto nyo umupo sa divine government, ni sarili niyong pamumuhay, hindi nyo ayusin, no? Sorry for my words, kasi dati ko na itong dati ko na itong gina-vlog no? Ala, akala nila, wala tayo sa politika ha, alam niyo sa totoo lang ito ha, ibabahagi ko sa inyo. Alam niyo ba na ang the real Sultanate of Sulu, real Sultanate of Sulu na yan, iisa lang ang asawa. Kaya talagang namangha ako, na-appreciate ko talaga ang babait ng kanilang pamilya. The real Sultanate of Sulu pa yan iisa lang po ang asawa. O ngayon, magsalita kayong divine government. Magsalamin tayo, yung style ng ating pamumuhay. Divino gobyerno ng Diyos. Tingnan natin, humarap tayo sa salamin, kung karapat dapat ba tayo sa ating mga pagmumuka na divino gobyerno, kung sa sarili mong lifestyle sa pamumuhay mo, ay marami kang kapintasan. Maglinis din tayo, no? Maglinis din tayo sa ating mga sarili. At wag ninyong i-reason na tao lang ako. Lord, alam natin ang tama at mali. Alam natin ang tama at mali. Yan, hindi po pakikialaman yan dahil natatawa na lang ako sa iba na divine government, ang lalakas ng loob ninyo. Paano kayo magiging divine government, divino gobyerno ng Diyos? Kung sa sarili nating pamumuhay, sa ating sarili mismo, ang daming kapintasan. Ganon. Ito, marami man ako sabi ko nga, multi ang inyong abang lingkod. Duman man din ito sa mga bagay, no? Isipin nyo na lang, ang panahon ni Kristo, lahat naman kaning mga disipulo, mga siraulo, pero bakit naging disipulo ni Kristo yun? Kasi pinapakita lamang na anuman ang kasalanan natin, anuman ang kapintasan natin, oras na humingi tayo ng tawad sa Panginoon, no? No? Ay lahat yan, no? Oras na hihingi, anuman ang kapintasan natin sa harap ng Panginoon, pero oras na hihingi tayo ng tawad, no? At baguhin natin ang mga sarili natin, walang imposible, no? Ay handa tayong patatawarin ng Panginoon, ganun lang kasimple. Ay, alam mo yung mga nagre-release dyan? Mga kingkoy dyan, mga queen na yan? Look at ourselves, no? Ay nako, Lord, patawad, Lord, no? Bonggang-bongga na to na pagtatalak ni Lidimin sa itong umaga na ito. Grabe na to, todo na to, no? Biruin mo, the real Sultanate of Sulu, isa lang ang asawa, no? At ang gaganda, hindi naman ito sa no? Napaka-humble na family, wala akong masabi, no? Hindi sila yung tipo na magpapa-VIP sa mga people, no? Sila nga mismo nagsiserve, ganun ang pamilya nila. Wala akong masabi, no? Kaya yung iba, ngayon naiintindihan ko na kung bakit bago namatay ang Kuya Emmanuel ko, magkaklaruhan tayo, linisin ang hanay ng mga dato, no? Mga kapatiran kong mga nasa sa Muslim, no? Hindi ko po kayo pinapangunahan. Itong pagpapatupad ng divine government, divino gobyerno ng Diyos, malaki din po ang ambag ninyo dito sa partisipasyon. Why? Ito po, kasi ang Kuya Emmanuel ko, no? Ang Kuya Emmanuel ko, actually lalapit pala ako dyan, no? Itong Kuya Emmanuel ko ay nagsabi talaga, linisin ang hanay ng mga dato. Hindi ko naman nila lahat, ngunit subalit datapwat, nagagamit talaga. Yung iba nagpadato-dato lang, no? Yung iba, sa totoo lang, totoo naman eh. Yung sa pagiging Muslim, yung iba, para lang makatakas sa kanilang mga kasalanan, magpapakonvert ng Muslim para lang matakasan yung kanilang mga kasalanan. Yan, yung mga pakikipag-apid na yan. No? Kaya sa mga minamahal ko mga kapatirang Muslim, itama ninyo ako kung mali. But Kuya Emmanuel ay nagsasabi, linisin ang hanay ng mga dato.
no? Kasi yung iba ha, take note, yung iba ginagamit lang ito sa sarili lang interes, no? Nadudungisan, no? Kasi sa totoo lang kailangan ipatupad yung batas na yan na may batas kasi diyan no? Sa Muslim, yung iba kasi nagagamit ito sa sarili nila, sa sarili lang mga kalukuhan, no? Biruin mo, na-appreciate ko talaga, the real Sultanate of Dato, isa lang ang asawa. Ay, nako. Nako, talaga lang naman, kayo dyan. No? Tapos, ang lalakas ng loob nyo, release. Tapos, yung iba dyan, kaya, lahat ng mga nag-i-spiritual, lahatin ko na, lalo na doon sa mga nagkuno-kunong spiritual, hindi pwede ng inyong kagustuhan ang masunod. Batas ng Diyos ang masusunod. Okay? Hindi rason yung tao lang ako. Normal ka naman Alam mo naman ang tama at mali, di ba? Ganun. Ganun siya. So, itong pagpapahayag ko sa inyo ay walang pinapatamaan si Lidimin Canuto. Kung hindi, ito ang papahayag, no? Kasi ang tunay na kahayagan, no? Masakit kung masakit, pero yun ang totoo, no? Parang bata. Di ba pag ang bata nagkasakit, may mga bata na ayaw lang uminom ng gamot. Pero yung ano ang kinaayawan nila, yun po ang magpapagaling sa kanila. Ganon din sa buhay natin. Kaya sana naintindihan ninyo ang ibig kong sabihin. No? Tingnan mo, pinag-usapan natin, release, pero napunta tayo sa mga pamumuhay. Kasi malaki po ang, katulad ng sinasabi ko, malaki kasi ang impact. Hindi pwedeng puro material, hindi rin pwedeng spiritual. Kailangan po kasi niyan balance. Material and spiritual, kailangan niyan balance. And negative, positive equals balance. Kaya isang mapagpalang magandang umaga po sa ating lahat. Okay? Mag-iingat po kayong lahat. PM para sa lahat ng Huwag ninyong kalimutan yung aking habilin sa inyo. Okay? Isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat.